sabihin ganap na nagbalik na ang kapangyarihan ng mga diwata sa Lirey. Marahil ay babalik ka na niyan sa Sapiro. Sasama ako sa'yo. Nasa Sapiro man ako, ngunit lagi mong tatanda ng aking pangako. Hindi kita iiwan kahit kailan. Mas mahal na niya ang aking kapatid. Ramdam ko ang inyong galit, Panginoon. Lalo't hindi ako makapaniwala na tinaraydor kayo ng inyong asawa. May bulaklak ka sa iyong balad. Nagdadalang diwata ka, Lilasari. Dinadala mo na nga ang anak ni Hagorn. Anong kapangyarihang meron ka at bakit hindi tumatalab sa'yo ang aking sandata? Wala talaga kayong maaalala dahil sa sumpa ni Ethel. Ano't narito na naman ang isang sangre. Kapatid ko nakilala mo si Lyra na may kakaibang kapangyarihan. At sa akala mo ay sasabihin ko sa iyo ang nalalaman ko? Kaya umalis ka na. Hindi siya umaamin sa akin kaya't nais kong patunayan mo kung nagsasabi ka sa akin ng totoo. Saan mo ko nadalhin? Sa ba't halumang pinagbibintangan mo? Ihanda mo ang iyong sarili. Siya ba ang mathalumang sinasabi mo? Oo. Siya yung ahas na sumumpa sa akin. Bakit hindi mo siya lapitan? Talagang nalapitan ko yan. Laki ng atraso niyan sa akin. Oy! Buisit na ahas ka, gumising ka! Lyra, binigla mo naman ako at dinalaw mo ako sa aking tahanan. Dito ka lang pala nakatira. Tingnan mo, pretty na ako ulit, di ba? Pero hindi pa rin ako naaalala ng pamilya ko. Tanggalin mo na ang sumpa ko. Kasi nahihirapan na ako at nasasaktan ako. Hindi ako nakikilala ng nanay ko. Hindi ko gagawin yan, Lyra. Hindi ko ibabalik ang alaala ng lahat bilang parusa ko sa iyo at sa mga sangre dahil sa ginawa niyo kay Khalil. Kaya umalis ka na. Iwan mo na ako dito. Ayoko! Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo binabalik sa tama ang lahat. Kapag hindi ka umalis, tutuklawin na kita. Akil, mag-utos ka na lang ng mga kawal mo. Sabihin mo pinapahanap ko si Lyra. Masusunod, mahal na rin. Tila gaya namin ay napalapit na rin ang loob mo kay Lyra, mahal na rin. Aaminin ko, Imaw. Magaan ang loob ko kay Lyra. At lubhang mapanganib sa labas ng Lirey. Kaya nag-aalala ako sa kanya. Ba't ka umalis? Saan ka nagpunta, Ashley? Iniwan mo naman ako mag-isa dun sa ahas na yun. Paumanhin, Lyra. Hindi ba't yun ang ngalan mo? Lyra? Oo, yun nga. Minarapat kong hindi magpakita kay Ether pagkat alam ko na hindi siya magsasabi ng totoo kung makita niya tayong magkasama. Ngunit narinig kong lahat ng pinag-usapan ninyo. Narinig mo? Naniniwala ka na sa mga sinasabi ko? Na sinumpa niya lang talaga ako, kaya hindi niyo ko maalala. Narinig kong lahat, Lyra. Kaya huwag ka mag-alala. May isa nang naniniwala sa'yo. Kaso lang, hindi ko alam yung gagawin mo sa nalaman mo. Pang kontrabida yung ugali mo eh. Kung kaya yung Celia Rodriguez ng Encantadia. Hindi ko maunawaan ang sinasabi mo. Minsan ay kay sarap mong sampalin na aking hadiah. Maaari bang iwan mo na ako dito at balikan mo siguro na sabihin mo sa kanya na samahan ka patungong Lireo. Sige na, umalis ka na bago pa ako hindi makapagpigil sa'yo. Pero anong gagawin niyo dito? Pakiusap, Lyra. Kung nais mong magkasundo tayo, matutunan mo sanang huwag akong pakialaman. Ngayon, alis. Uy, alis na ako, darling. Init ng ulo mo? Hanggang dito ay tanaw na tanaw ang liwanag ng Lireo. Nakakagaan ito pagmasdan. Lalo't alam ko na napakasaya ni Amihan yan. Sigurado akong masaya sila doon, mahal na prinsipe. Ikaw,
masaya ka rin ba? Oo naman. Masaya ako para sa kanila. Kahit hindi mo kasama araw-araw ang Reyna Amihan, masaya ka pa rin? Bakit ganyan ka pagsalita, Wandok? Ano ibig mo sabihin? Wala naman. Nagtataka lang naman ako. Lalo't alam ko na may nararamdaman ka rin sa Reyna. Sheda, Wandok. Kung ano man ang mga nasabi ko sa'yo dati at nakita mo noon, kalimutan mo na. Dahil magkaibigan lamang kami ng Reyna. Kaya wag na wag mong bibigyan ng ibig sabihin ang pagiging malapit namin. Sige. Ganito na lang, mahal na prinsipe. Halimbawang, hindi lang kaibigan ang pagtingin mo sa Reyna Amihan. Halimbawang, hindi siya ang reyna ng mga diwata. Sino kayang pipili mo sa kanilang dalawa? Ni Sangre Alena, ha? Mahal na prinsipe? Bakit ko sasagutin ang iyong katanungan na kailanman ay hindi magkakatotoo? Alam naman natin lahat na si Amihan ay nakatali sa Lereo. Kaya kailanman ay hindi siya maaaring angkinin ng sino mang lalaki. Kaya kung maaari lang, Wandok, huwag mo na ako tanungin. Oh, mahal na prinsipe, nagtatanong lang, ha? Huwag mo sana'y kagalit yun. Tanong lang. Tatanong ka lang. Napakataas ng lugar na ito. Nakikita mo? Oo. Gusto mo bang malaman kung gaano ito kataas? Alam ko na, mahal na prinsipe. Mahal na prinsipe, kung ano mabinabala ko, huwag mo na ituloy. Nagtatanong lang. Isang muling yakap-yakap ng ulan sa lupa. Maghihintay na lang. Wala ka dapat na pag-alala yan. Dahil kailanman, hindi ako mawawala sa iyong tabi. Nasa piro man ako, lagi mo lang iisipin na nasa tabi mo ako palagi. Mahal kong Reyna. Umaasang muli kang makasama. Di man makita sa ngayon. Di man makita. Ating alalay, buti gising ka pa. Bakit ikaw lamang? Nasaan ang aking mahal na Reyna? Binalikan niya si Ethel. Di ko alam kung anong kailangan niya doon, pero pinaalis na niya ako. At iniwanan mo naman siya. Opo. Pero alam niya naman siguro yung pinapasok niya. At gusto ko na din po makita yung inay ko. Kaya gusto ko na pong bumalik ng Lereo. Samahan niyo na po akong bumalik doon, please. Bakit narito ka na naman, Sangre? Batid ko na ang katotohanan, Bathaluman. Kilala ko na si Lyra at kung anong ginawa mo sa kanya. Pashinteya! Ngunit huwag ka mag-alala. Hindi ko ito sasabihin kahit kanino. At kahit sabihin mo, sinong maniniwala sa'yo? Lalo't wala nang nakakaalala kay Lyra. Hindi mo kailangan magalit sa akin, Bathaluman. Hindi ako naparito upang makipag-away. Nais ko lamang maging kaibigan mo. At bakit ako makikipagkaibigan sa anak ni Minea? Sa isang diwatang sumasamba rin kay Emre? Batid mong hindi ako tulad ng aking mga kapatid. Lalo pat kaya kong umanib sa sino mang makapagbibigay sa akin ng sapat na kapangyarihan upang labanan ang aking mga kaaway. Ang isa sa iyong mga kaaway ay aking alagad. Hindi kita tutulungan para kalabanin ang iyong ama. Kung ganun ay tulungan mo na lamang ako at bigyan mo ako ng kapangyarihan upang labanan ang aking mga kapatid. Yun na lamang ang hihilingin ko sa iyo, Bathaluman. Bigyan mo ko ng sapat na kapangyarihan upang labanan sina Amihan at Danaya. Alena? Saan ka pupunta? Huwag na tayo maglokohan, Ibaro. Hindi mo ako kailangan dito. Doon na ako kay Pirena.
pupuntahan ko na lang siya. At sa tingin mo, papayagan kita bumalik sa kanya? Alena, hindi mo ba naintindihan? Ipapahama ka lang na yung kapatid. Kaya hindi ka pwedeng umalis. Dito ka lang. Mahal mo pa ba ako, Ibaro? Sana huwag ka na magsinungaling sa akin. Huwag mo na akong lokohin. Kahit ang sarili mo. Mahal mo pa nga ba ako? Marami na tayong napagdaanan. Marami nang napagsamahan. Sana'y maging matapat ka na sa akin. Gaya ng sinabi sa'yo noon, hindi na mawawala ang pagmamahal ko sa'yo. Ibaro, iba ang mahal sa minamahal o sa iniibig. Alin ako dun? Iniibig mo pa ba ako? Gaya ng dati? O hindi na? May iba ka na bang iniibig? Gusto kong ibalikan natin, Alena. Nais kong maging mainit muli ang pagmamahal ko sa'yo gaya ng dati. Kaya, Alena, tulungan mo ko. Turuan mo akong mahalin ka muli. Kaya noon. Maaari ba yan? Maaari bang huwag ka na lang umalis? Tulungan mo na lang ako. Malakas ang iyong loob, Pirena. May sapat ka ring tapang para magawa mong humiling sa akin. Ngunit hindi ako nakatitiyak sa iyong pag-uugali. Lalo't batid kong kaya mong magtaksil kahit kanino. Kaya maaari mo rin akong kalabanin. Ipinapangako kong hindi kita kakalabanin. Kahit ano mangyari, hindi ko ito gagawin. At ang iyong ama, si Hagorn? Tanging ang aking mga kapatid lamang ang aking kakalabanin. Ipinapangako ko yan. Kung gano'n ay pagkakalob ko sa iyo ang iyong minihiling, bibigyan kita ng isang kapangyarihan na maaari mong gamitin laban sa iyong mga kapatid. Gano'n ay ibigay mo na ito sa akin. Ngunit may hihilingin akong kapalit. Ano yun? Ang iyong buhay sakaling sumira ka sa ating usapan. Buhay na kukunin ko sakaling kalabanin mo ako at ang iyong ama. Buhay mo na sisingilin ko sakaling sumira ka sa ating kasunduan. O ano, Pirena? Papayag ka ba? Gaalay ka kay Emre, Danaya. Para sa ating mga kapatid, Amihan. Para magkaroon na sila ng kaliwanagan. Para gaya ng dati, noong mga paslit pa tayo, ay maging masaya muli tayo magkakapatid. Babalik pa nga kaya ang panahon iyon, Amihan. Huwag kang susuko, Danaya. Manalig ka. Lalo na sa salita ng ating ina. Dahil tama siya.
Sa oras na bumalik ang pagmamahal sa puso ng ating mga kapatid, babalik sila sa atin ng totohanan. Kung gayon ay araw-araw kayo pagdarasal yun namin yan. O ano, Perena? Pumapayag ka na ba? O natatakot ka na? Mahihina talaga ang mga sangre. Makalis ka na kung ganon. Papayag na ako sa iyong nais alang-alang sa kapangyarihang ipagkakaloob mo sa akin. Kaya't ibigay mo na sa akin ang aking nais. Papasukin ang aking laso ng iyong buong katawan. At sa sandaling ikaw ay mawala ng malay, huwag kang mag-alala, Perena. Dahil sa iyong pagising, ipinapangako kong magiging makapangyarihan ka ng muli. Hindi ka maaaring pumasok dito, taksil! Meron akong kasama na maaaring magiging susi upang papasukin ninyo ako. Bakit, Gurna? Sino kasama mo? Akil! Ngayon, maaari nyo na ba akong papasukin? Tano? Nakatulog ka ba ng mahimbing, mahal na Reyna? Oo. Salamat sa iyong pagtatanong. Maaari bang iwan mo muna kami ni Hitano? Susunod. Kailangan ka ba sa akin, mahal na Reyna? Ramdam ko ang pagiging mailap mo. Dahil ba ito sa sanggol na nasa sinapupunan ko? Ang sanggol na yan ay aking paglilingkuran. Sandaling siya ay isilang mo. Kaya alam ko ang aking lugar, mahal na Reyna. Kung gano'n ay tatanggapin mo rin ang sanggol na ito. Anumang pasya mo ay tatanggapin ko, Lila Sari. Kung nais mo siyang panindigan, wala akong magagawa kundi tanggapin din. Paging anak ni Hagorn. Makakahinga na ako ng maluwag. Abisala, Eshma. Mahal na Reyna. May bisita kayo. Mahal na Reyna. Lira! Pasalamat ako kay Emre. Nakita ko po kayo ulit. Ashley Sungit. Ay, mahal na sangre. Abisala. Kayo na ba? Kinatutuwa ko rin, Lira, na ligtas ka. Buong puso ka naming tinatanggap sa Lireo. Ngunit bakit kasama mo ang dama ni Perena? Dahil yan sa utos ni Perena na daling ko siya rito. Lalo't ang engkantadang ito ay nanggaling sa aming kuta. Nanggaling ka sa kanila? Anong ginawa mo doon, Lira? Mahabang kwento po, mahal na Reyna eh. Pwede po bang mamaya ko na lang ikwento sa inyo? Kasi wala pa po akong tulog, pagod na po ako. Dama, pakisamahan si Lira sa inyong silid at pagpahingahin. Masusunod, mahal na Reyna. Huwag kang torpe.
Kumain. Dama, parating mo kay Perena ang aking pasasalamat. Masusunod, yan ay kumakabalik ka agad siya sa aming kuta. Bakit? Nasaan na naman ba ang aking taksil na kapatid? Poltre, ngunit hindi ko maaaring sagutin yan. Kamusta ilong mo, Gurna? Danaya? Gurna, sasamahan na kita palabas. Bago ko pa masaktan. Maligayang pagbabalik, Perena. Nasaan ang kapangyarihang ipinangako mo sa akin? Bakit tila walang nagbago sa akin? Bakit hindi mo iharap ang iyong palad sa guho ng Eteria upang malaman mo kung totoo ngang walang pagbabago sa iyo? Ngayon, sabihin mo sa akin na wala kang bagong kapangyarihan, Perena. Lahat ng bagay na iyong mahahawakan ay matutunaw. Bukod tangi ang sandata mo na yan at ang mga bagay sa iyong katawan ang makakaligtas sa taglay mong kapangyarihan. Hindi ito ang inaasahan kong ipagkakaloob mo sa akin. Ngunit malaking bagay na rin ito. Lalo't ano pang armas ang maaaring gamitin laban sa iyo ng iyong mga kapatid. Wala, Perena. Liban na lang sa kanilang mga brilyante. Kaya hindi ba't dapat mong ikatuwa na rin ito? Kung gano'n ay tatanawin ko itong malaking utang na loob at biyaya. Abisala Eshma ito. Huwag mo lamang kakalimutan ang ating kasunduan, Perena. Huwag na huwag mong pagtatangka ang kalabanin kami ni Hagorn kung ayaw mong mawala ang iyong buhay. Tatandaan ko ang ating usapan. Hindi ko ito kakalimutan. Mabuti kung ganon. Makikidaan ako, poultry. Ay, manok pala yun. Poultry. Sasalita na ang rin. Aking mga kapanalig, ikinagagalak kong ibalita sa inyo na tuluyan na nating nabawi ang Lireo sa ating mga kalaban. Ngunit bago tayo tuluyang magdiwang, may nais din akong ipaalala sa inyo na hindi pa tapos ang ating laban sapagkat ngayon pa lang natin haharapin ng isang bahagi ng digmaan. Ang pagtataguyod ng ating nasirang bayan gamit ang ating mga pagkakamali at ang ating mga natutunan sa ating pakikipagtunggali sa mga hator. Muli natin maitataguyod at isisilang ang Lireo. Nang mas malakas, mas matalimang isip, at mas makapangyarihan kaysa dati. Sapagkat simula ngayon, iwawasto na natin lahat ng ating mga pagkakamali noon. Nang sa ganon, magawa natin ng maayos ang pagtataguyod sa ating mga sarili at ng ating tahanang sinilangan. Sa ating pagkakatuto sa ating mga pagkakamali, ay pag-aaralan din natin ang ating angking lakas. Aaralin din natin ang lakas at kahinaan ng ating mga kalaban at gamit yon ay lalo nating patitibayin ang ating mga sarili. Gagawin natin ito pagkat alam kong ang ating mga kaaway ay naghihintay lang ng pagkakataon upang muling sumalakay.
Gagawin natin ito pagkat alam kong maaaring may iba pang bagong kaaway ang Lireo. At sila ay maaaring naghahanda rin laban sa atin. At sila ay batid kong maaaring sumalakay anumang sandali na magpakita tayo muli ng kahinaan. Kahinaan na batid kong muling magpapabagsak sa atin. Magpahinga ka muna. Kaya hindi maaaring magbalik tayo sa dati. Bagkus ay haharapin natin ang kasalukuyan at ang hinaharap na magkasama na nagtutulungan upang maging malakas at matuwid ang isa't isa. Upang makatiyak na hindi na mauulit pa ang ating mga pagkakamali. Upang maging maayos ang ating bagong simula. Upang hindi na tayo muling mapatumba at maibagsak ng kaaway na naghahangad sa ating tahanan. Sadyang malakas ang kapangyarihang ipinagkaloob sa akin ni Edna. Nang bataluman. Pirana, ano ang iyong ginawa? Pinangangalagaan ko lamang ang aking sarili, Gurna. Hindi ko malalabanan ang aking mga kapatid kung wala akong panlaban sa kanilang mga brilyante. At ang iyong ama? Pirena, nangangamba ako na kaakibat ng iyong bagong kapangyarihan ay ang iyong pagiging babaya. Wala kang dapat ipag-alala, Gurna. Ginagamit ko pa rin ang aking pag-iisip. Makikita mo, hindi ko patatagalin ang pagiging reyna ni Amihan. Sa aming mga bagong kasama na nawalan ng tahanan at sa mga bandido na batid kong hindi pa nakakabalik sa kanilang lupain, nais ko lang ipaalam sa inyo na hindi ko kayo pababayaan. Abisara Edma, mahal na Reyna! Marcelino Uribe, Reyna Amihan! Sinubukan ko lamang iukit ang ating mga mukha dito. Gaya ng inukit mo ang aking mukha noon. Hindi pa man din ito tapos, ngunit napakaganda na. Mahal na Prinsipe, may balita mula sa Lireo. May nagtangka daw sa buhay ng mahal na Reyna. Ano lagay namin yan? Kailangan na natin sumugod. Ito na yung magandang pagkakataon na dapat nating samantalahin. Kung di tayo susugod ngayon, kailan? When you disappeared again, I had no way of knowing kung babalik ka pa. May na-realize ako. Mahal na mahal kita. Abisala, Mira, handa ka na bang bumalik sa Encantadia?